Lagi ko sinasabi to, paulit-ulit ko tinatanong, pero magandang reminder para sa atin eh. Siguro once or twice, maybe even 3 times a year, I ask this question. I hope you do not mind if I ask it again. No? Sinong gustong pumunta sa langit? Ngayon? Ngayon. Anytime, Lord. Anytime. Lord, please, anytime. Wag lang ngayon. Ngayon. Di ba? Sino ngayon? Ako lang. Iba? Tatago ha. Malakas ang loob ko eh. Nakunin lang ng Lord. Kasi kukumpisal eh. Pag nagkumpisal ka at nakalista yung pangalan mo sa puso ni Jesus, kasi nagbalik loob ka eh. Pag nagbalik loob ka, yung pangalan mo nasa puso ni Jesus, walang problema. Kasi nakalista yung pangalan mo eh. Kung kunin ka ngayon, thanks be to God. Okay lang. Handa tayo kunin ng Panginoon. Walang nakakaalam, yun yung ating ebanghelyo ngayon eh. Walang nakakaalam kung kailanman, no? Pero kailangan tayo maging handa. Laging handa. Alam nyo, maraming wala sa atin kasi nasa pilgrimage sa Holy Land. Holy Land ng Pangasinan. Galing kami sa Manawag kanina, may 5 bus, no? Punong-puno yung bus kanina, nagpunta sa Manawag, nagkita kami sa the Cathedral of John the Evangelist sa Dagupan. Nandun kami nakita, tapos hanggang sa yung last trip nila sa Shrine of St. Vincent Ferrer, at sila'y umalis ng Pangasinan, pabalik na dito, no, yung 5 bus. Ipagdasal natin na maayos. Umalis na dito ng mga 3:30. So wala pang tulog yung mga yan. Pero masaya. Basta naman, no, kahit na gaano kahirap, pero masaya, excited. No? At puno-punong ng kagalakan. No? So nakita-kita kami doon at naku, kailangan kong bumalik dito kasi walang magmimisa ng 6 o'clock mass. Kaya ako kailangan bumalik. At salamat sa Diyos. At naging maayos naman yung papunta at pagbalik. No? Sana ganyan rin. No? Everything happens for a reason. We pray for that. No? Kaya maraming wala dito. No? Yung mga sakristan, ang daming sakristan, ang daming lay minister, ang daming lector. Nagtaka ako, may natitira pa dito. So, salamat sa pilgrimage na yan. Napakaganda ng pilgrimage. Ang pilgrimage, patikim ng ating paglalakbay sa lupang ibabaw, pangutungo sa ating tunay na landas, sa ating tunay na tahanan, our true homes. All of us are temporary pilgrims on this earth, pangsamantala patungo sa ating tunay na tahanan. So yung pilgrimage na yan sa norte is a foretaste, patikim. Uuwi rin naman sa ating tunay na bayan. Kaya wag tayo masyado magtanim dito kasi pangsamantala lang tayo. Baka masyado tayong in love dito, ayaw na nating umalis. Hindi po pwede. Kailangan tayo umalis. At kung kailan naalis, kailangan tayong handang umalis. Ayaw na natin umalis. Kahit na gano'ng kahirap ang buhay, kahit na gano'ng impyerno yung buhay natin, ayaw natin. Di ba, alam nyo, di ba? May nakilala kayo, di ba? Talaga naman, ginugulpe, di ba? Inaabuso, pero ayaw umalis. Ayaw umalis. Pansamantala lang tayo dito eh. Kailangan tayo umalis sa ating kinaroonan, sa ating tunay na tahanan. Everything is temporal. Everything is temporary. Kaya wag tayo kumapit sa mga temporal na mga bagay. Kasi pangsamantala lang tayo. Yung mga yaman na aalipin sa atin, pangsamantala lang yan. Anong gagawin natin sa yamang iyan? Katulad ng last Sunday, di ba? Sabi niya, "You fool, tonight your life will be taken of you." There is nothing to worry about that as long as nakalista yung pangalan natin. As long as yung pangalan natin nasa loob ng puso ni Jesus, there is nothing to worry about.
Kanina, like all Saturdays, closest to the 13th of every month, meron tayong healing mass dito. Dun sa katedral ng St. John the Evangelist sa Dagupan, dahil same, we also had our healing mass there. Nag-healing mass rin doon. Father Bipin and myself, we put the holy oil. We did not have the chance to go to confession, pero we asked the people to go to confession. Napakaganda. Paulit-ulit ko sinasabi, paulit-ulit, no? Kailangan tayo maging handa. Kailangan tayo maging handa. And again, that is my role eh. Ang papel ng pastol, ihanda. Kaya hanggang ngayon, sinong gustong pumunta sa langit? Wala. Next time. Kailan? Tatanungin ko kayo next month, next year, 10 years from now, 50 years from now. Kailan? Kailan tayo? Sige na. Kasi lagi natin, anytime, Lord, wag lang ngayon. Kailan? When will we be ready? When will we be ready? Kailangan tayo maghanda. Kailangan tayo maghanda. Seriously. Kasi hindi natin alam. Yung Ebanghelyo, hindi natin alam eh. Madaling araw, no? Hating gabi, walang nakakaalam eh. Basta mahalaga maging handa. At pag ikaw yung handa, ano naman eh, magaang. Makikita mo sa mukha ng tao, magaang. Nakangiti, masayahin, kasi handa. O hindi ka handa, naku, baka maaksidente ako, naku, baka tamaan ako ng ano, naku, baka... Kasi maraming takot. Muli, malakas ang loob ko kasi kakukumpisal ko lang. No? Alam nyo, talaga nakakatuwa pagkakumpisal. No? For a fact. Pag pumunta ka sa bata, bagong kumpisal, yayain mo yung maliit na sanggol, halika, tawagin mo. Malayo pa lang, nakangiti na yung bata. At pag niyakap mo, magpapakarga. Pero pag ikaw ay walang kumpisal at nakasakasalanan, malayo pa lang, umiiyak na yung bata. Pag niyaya mo, kargahin mo, naku! Iiyak ng malakas. Alam nila eh. Nakikita ng bata ang kadiliman at ang liwanag. Pag nasa liwanag, there is nothing to fear. Salamat sa Diyos. Sana maging handa tayo. Sino bang hindi natatakot? Sino ba hindi natatakot? Siyempre, di ba? Ang Diyos natakot, si Jesus natakot. Hindi naman talaga, hindi naman natin sinasalubong at sinasabi, sige Lord, kunin mo na ako ngayon. I'm just saying, Lord, pag panahon na, time's up na, I am ready. Kasi, I know, because of your love, you will welcome me back home in my true home. This is the assurance the good Lord has given us. Kumapit na tayo sa Kanya. Do not worry. Do not fear. That is how the first reading begins. That is how the gospel begins. Do not fear. In faith, kumapit tayo sa Panginoon. There is nothing to fear. Amen.